Kumusta po kayo mga kinikilo kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Sadyang ang mga kababalaghang nagaganap dito sa mundo ay walang pinipili. Mapababae ka man o lalaki, matanda o bata, anuman ang iyong propesyon o estado sa buhay. Halina't atin pong tunghayan ang tampok po nating kwento sa pagkakataong ito na pinamagatan po nating Ang Kawal. Si Ricardo ay isang dating matapat na sundalo ng bansa na ngayon ay retirado na at payapang namumuhay kasama ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, noong siya ay sundalo pa, naranasan niyang madistino sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa niya ay napakarami daw niyang karanasan, kapwa mabuti at masama. Nasaksihan na rin daw niya ang iba't ibang mukha ng digmaan at masasabing isa na rin daw siyang veterano pagdating sa larangan na ito. Sa napakarami daw niyang karanasan, ay ilan daw dito ang talaga namang tumatak sa kanyang isipan at hindi niya makakalimutan. Mga karanasang hindi niya akalaing mangyayari sa kanyang buhay, mga pangyayaring nababalot ng kababalaghan. Tulad na lamang ng madistino daw siya sa Mindoro at nakasagupa nila sa isang inkwentro ang mga grupo ng NPA na naroon. Lubha daw talaga niyang ikinagulat ang laban nilang iyon sa mga grupo ng NPA. Dahil hindi man lamang daw nila itong nakikitang kumukubli, sa halip ay direkta daw na sumusugod papunta sa kinalalagyan nila, na tila ba hindi daw alintana na tamaan sila ng bala. Kaya wala daw silang nagawa na mga pagkakataon na yon kundi ang umatras. Pero ayon sa kanya, habang umaatras ay patuloy pa rin na gumaganti sila ng putok. At nahinto lamang daw ang pagsugod na yun sa kanila nang tamaan ang tumatayong pinaka-leader nito ng isang mataas na kalibre ng baril na grenade launcher. Pero noong mga pagkakataon daw na yon ay nagulat sila sa pangyayari dahil nang tamaan daw ng bala ng grenade launcher ang pinakatumatayong leader ng grupo ay tumilapon lamang daw ito, sapagkat naisip nila kung karaniwang tao lamang ito ay malamang nagkagutay-gutay na. At nang makita ang sinapit ng kanilang leader ay nagpulasan at tumakas na ang mga kasama nito. Kaya agad naman nilang pinuntahan ang leader ng nakaengkwentro nilang grupo na abutan nila itong nakahiga sa lupa. At dahil sa kanilang pagtataka sa nangyari ay agad nilang inusisa ang katawan nito. Ang nakita lamang nila ay isang malaking pasa na hugis bilog sa dibdib nito. Dinala nila ito sa kanilang kampo at doon ay kanilang inimbestigahan. Sa pag-iimbestigang isinagawa ng kanilang opisyal ay napag-alaman nila na may mga anting-anting pala ang mga ito. At doon nagsimulang mabago ang pananaw ni Ricardo ukol sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Sapagkat noong una ay hindi siya naniniwala sa mga ganito tulad na lamang ng sinasabing anting-anting. At sa tuwing makaririnig siya ng mga kwento tungkol dito ay ipinagkikibit balikat lamang niya ang mga ito. Ngunit ng araw na yon na masaksihan niya mismo kung ano ang kayang idulot at gawin nito sa isang tao ay naniwala na siya. Ngunit ayon sa kanya, hindi daw dito nagtapos ang mga kababalagang nasaksihan niya noong mga panahon na nasa serbisyo pa siya. Sa lahat-lahat daw ng kanyang karanasan ay ito daw ang hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Nalipat daw at nadistino siya sa gitnang Visayas ng mga panahon na yon. Sa simula daw ay naging maayos naman ang lahat. Bawat patrolya daw na kanilang isinagawa sa lugar
ay nakababalik sila sa kanilang kampo ng payapa. Ngunit isang araw daw, nang minsang magsagawa daw uli sila ng pagpapatrolya sa lugar, ay doon na daw niya naranasan ang pinakamadugo at pinakamarahas na pangyayari sa buong panahon daw na nasa serbisyo siya. At ayon pa sa kanya, aminado daw siya na naging kampante daw sila ng mga panahon na yon, kaya nangyari daw ang hindi nila inaasahan. Ayon kay Ricardo, ay malinaw na malinaw pa daw sa kanyang alaala ang mga tagpo nung araw na yon. Sabi niya, masayang masaya daw nung araw na yon ang buong tropa. Wala ka daw mababakasan ng kahit anumang lungkot sa kahit isa sa kanila, lalong lalo na ang kanyang matalik na kaibigan at kabady na si Jeff na nagdiriwang ng kanyang kaarawan nung mismong araw na yon. Masiglang masigla daw ang lahat at tila sabik na makabalik agad mula sa pagpapatrolya dahil ipagdiriwang nila ang kaarawan ng matalik niyang kaibigan. Kaya ayon kay Ricardo ay wala daw sa hinuha ng kahit isa man sa kanila ang tungkol sa nakaambang panganib. Nagsimula na daw ang kanilang pagpapatrolya at ayon kay Ricardo, nasapit daw nila ng payapa ang kanilang destinasyon. Pabalik na daw sila ng kampo nung mga panahon na yon, nang bigla daw silang nagulat na makarinig ng sunod-sunod na putok, at ito daw ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Pagsigaw daw ng kanilang opisyal ng salitang ambush ay agad daw itong tinamaan at wala nang buhay nang bumagsak sa lupa. Agad naman daw silang gumanti ng putok, pero nakita daw ni Ricardo na isa-isa nang nalalagas ang kanyang mga kasama. At maya-maya pa ay naririnig na niya ang mga boses ng mga ito na unti-unting lumalapit sa kinalalagyan nila. Sa pagkakataon na yon, nang pagmasdan niya ang buong tropa, ay tila dalawa na lamang sila ni Jeff ang natitira. Sinabi ni Ricardo sa kaibigan na isang karangalan na makasama ito sa serbisyo at binati pa niya ito ng isang maligayang kaarawan. Ngumiti ang kaibigan at inilahad ang kamay nito sa kanya. Nagpasalamat ito at sinabing ganon din siya. Sabay silang tumayo at pinaputok nila ang kanilang mga baril. Ngunit sadyang napakarami ng kalaban at halos magkasunod silang bumagsak sa lupa. Pagbagsak ni Ricardo ay naramdaman niyang umikot ang paligid. Nakita pa niya ang kanyang matalik na kaibigan na humihinga, ngunit hindi ito nagsasalita. Ilang sandali pa ay naaninagan na niya ang mga taong nakaengkwentro nila. Isa-isang nilapitan ng mga ito ang kanyang mga kasama, at ang sumunod na pangyayari ay kagimbal-gimbal. Matapos kunin ang anumang bagay na maaari nilang pakinabangan, ay hinugot ng mga ito ang kanilang mga itak. At nang itaas nila ay nakita pa niya nagkintaban ang mga talim nito ng tamaan ng liwanag, at walang habas na pinagtataga at tinadtad ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi pa dito nagwakas ang mga nakakakilabot na pangyayari. Habang nakahiga pa rin siya sa lupa ay pinagmamasdan niya ang mga ginagawa nito. Nakita niyang halos ang bawat isa ay may dalang sako. Nakita niyang isinisilid dito ang mga kagamitang kanilang nakulimbat. Ngunit ang nakakasindak ay ang mga pira-pirasong katawan ng kanyang mga kasama ay isinisilid din sa isa pang sako. At bago siya tuluyang mawala ng ulirat, ay nasabi niya sa sarili na parang hindi mga tao kung umasal ang mga ito, at narinig niya ang isa na nagsabi na may dalawa na humihinga pa dito. Nang magkamalay si Ricardo ay napagtanto niya na hindi nga talaga karaniwang tao ang mga ito, sapagkat habang nakatali siya sa isang puno ay kita niya ang ilang parte ng katawan ng kanyang mga kasama na niluluto sa dalawang malaking kawa. Nakita din niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga sa isang malapad na mesa na nasasapinan ng dahon ng saging, na wala ng mga paa at kamay, na nakita niyang tinatadtad ng mga tao nakapaikot doon. Dahil sa nasaksiyang sinapit ng kanyang mga kasamahan at matalik na kaibigan ay napaluha na lamang siya, at kasabay ng awang nararamdaman niya para sa tropa ay halos bumaliktad din ang kanyang sikmura at gusto niyang masuka
dahil sa mga karumaldumal na ginagawa ng mga taong naroroon. Kaya ipinikit na lamang ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang masaksihan ang mga ginagawa nila. Maya-maya pa ay nagkaingay ang mga tao. Nagsisigawan sila na tila nagdiriwang. At tila sabik at masayang sinalubong ang taong dumating. At narinig niya ang mga ito na tinatawag nilang Supremo. Naisip niya na ito marahil ang kanilang pinuno. Naisip rin niya na kahit pala sa makabagong panahon ay umiiral pa rin ang tinatawag na kanibalismo. Ngunit ilang sandali pa'y nalaman niyang mali siya sa kanyang inaakala, sapagkat nakita niya ang mga ito na unti-unting naghahanda at tila may gagawing isang ritual, at nakita niyang bumuo ng isang malaking bilog ang mga taong naroroon habang ang kanilang supremo ay nasa gitna. At maya-maya pa'y umusal ito ng mga pananalita na hindi niya maintindihan at noon lamang niya narinig. At habang umuusal ito ng mga pananalita, may itinas itong isang bagay na hindi niya mawari. At ilang sandali pa'y halos panawan siya ng katinuan sa kanyang nasaksihan. Kitang-kita niya kung paano unti-unting nagbago ang mga anyo nito. At sa pagkakataon ding yon ay napatunayan niya na totoo pala ang mga tinatawag na aswang. Kaya naisip niya na hindi na siya makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Katulad ng mga kasama at matalik na kaibigan ay ganun din ang sasapitin niya. At bigla nga dumating ang panahon na kinatatakutan niya. Napansin niyang papalapit ang Supremo at mga kasama nito sa kinaroroonan niya. Nang makalapit ito at makaharap na ni Ricardo ay halos hindi siya makatingin dito dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Nang bigla itong magsalita at nagsabing kung mayroon ba daw siyang nais sabihin sa huling pagkakataon, bago daw nila pagluluray-lurayin ang kanyang katawan. Kaya tinipon niya ang natitirang lakas ng loob sa buo niyang katawan at humarap siya dito. Sa pagharap niya dito ay agad niyang napansin ang baliktad niyang imahe sa mga mata nito. At sa natipon niyang lakas ng loob ay matapang at pasigaw niyang sinabi dito na nais niyang maging katulad nila. At dahil sa hindi iyon ang inaasahan ng Supremo na kanyang sasabihin, ay nakita niyang nagulat at nabigla ito. At ang tanging nasabi ay bakit? Mabilis namang sumagot si Ricardo at sinabing dahil sa mga nasaksihan niya ay humahanga siya sa lakas at kapangyarihan nila, at dahil daw dito ay magagawa niyang makaganti sa mga taong nang api sa kanya. Nang marinig iyon ng Supremo ay pinakalagan siya at pinaupo sa harapan ng lamesa. Pagkaupo ni Ricardo ay mabilis siyang hinaina ng pagkain. Mabilis niya tong kinain at tiniis na lamang kahit alam niya na isa ito sa parte ng katawan ng isa sa mga kasamahan niya. Pagkatapos nito ay meron uling ipinakain sa kanya. Kulay itim ito at tulad noong nauna ay hindi rin maganda ang amoy. Matapos niyang makain ang mga inihain sa kanya ay mayroon namang ipinainom. Dito na siya nahilo at naramdaman niyang bumagsak siya sa lupa. Kinaumagahan ay nagising si Ricardo dahil sa mga boses na naririnig niyang nag-uusap. Narinig niya ang isa na nagsabi na bakit daw binuhay pa siya at binaginan pa ng taglay nilang angkin na matagal nilang iningatan na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Pagpapatuloy pa nito, paano daw kung tumakas siya at hindi na bumalik at magpakitang muli. Narinig niyang sumagot at nagalit ang kausap nito na sinabing sino daw ito para questionin ang kanyang motibo. Sabi pa nito, yun daw talaga ang gusto niyang mangyari, nang sa ganun malaman daw ng mga tao na hindi lamang sila isang katang-isip o kwento, kundi sila daw ay totoo. Dahil sa mga narinig ay hindi agad bumangon si Ricardo. Nakiramdam pa siya ng ilang pang sandali. Mga may kalahating oras pa siya na nagpatuloy sa paghiga. Maya-maya naramdaman niya na tila wala na yatang ibang naroon maliban sa kanya. Nung bumangon siya ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas at masigla ang kanyang pangangatawan. Napansin din niya na naghilom ang mga sugat niya.
Dahan-dahan siyang sumilip sa labas ng kubo at tama nga ang hinala niya. Siya na lamang ang naroroon. Kaya mabilis na siyang umalis at iniwan ang lugar. Nang matuntun niya at marating ang kanilang kampo, ay isinalaysay niya sa kanyang opisyal ang lahat ng nangyari. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, ang unang bahagi ng kanyang salaysay ay tinanggap at pinaniwalaan. Ngunit ang mga huling bahagi nito ay ibinasura. At ayon pa sa kanila, ito daw marahil ay bunga ng naranasan niyang trauma. At dahil dito ay binigyan si Ricardo ng pagkakataon na makapagbakasyon at makapagpahinga. Nang makauwi si Ricardo sa kanilang probinsya, ay nagpatulong agad siya na makahagilap ng isang manggagamot upang gamutin siya. At hindi nga nagkamali ang Supremo sa kanyang plano. Sa probinsya nila Ricardo ay bantog na at kalat ang tungkol sa kanila, na hindi sila isang katang-isip lamang o kwento, bagkus sila ay totoo. At dyan po nagwawakas ang itinampok po nating kwento sa pagkakataong ito. Muli po, sana ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyong kapanabigan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan.